Good afternoon everyone. Welcome back ulit sa aking vlog, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga dapat kong gawin kung ayaw kong gumaling or bumuti ang pakiramdam ko dahil sa hyper o sa hypothyroidism. Tara, mabilis lang to. I-discuss ko to bilang isang pasyenteng dating hyper at ngayon ay hypothyroid na. Okay, number 1, no? Kung ikaw ayaw mong gumaling o ayaw mong bumuti ang pakiramdam, gawin mo tong mga sasabihin ko. Effective to, I'm sure. Number 1 ha, kung ayaw mong gumaling, maniwala ka pa rin sa mga sabi-sabi. Okay? Pag sinabi nila na may hyperthyroid ka pala o kaya may hypothyroid ka pala, wag mo nang inumin yung gamot mo. Kumain ka na lang ng ganito, ng herbal, ng bungang kahoy, ng mga kung ano-anong prutas. Kasi masisira yung bato mo pagdating sa gamot. O kaya pagdating sa therapy, masisira lang yan. Huwag mo nang inumin yung Tapdin mo, yung levothyroxine mo. Kung gusto mong maging malala ang kondisyon mo at makikipagtalo ka pa rin, sundin mo yun. Sigurado ako mga 1 buwan ka lang, mga 2 buwan, maganda-ganda na kalagayan mo. Maaaring nasa ICU ka o kaya naman nasa ER ka. Okay? Kasi guys ang dami ko pa rin nababasa, napapanood na ganyan pa rin. Minsan yung comment section ko sa Facebook, may magko-comment na daw yon, yung herbal something ganyan, naka-hashtag ba? Wala namang katotohanan, wala kang research yun, hindi nga approve yun eh. Hindi nga approve yun ng Food and Drug Administration, ng DOH. Walang katotohanan, walang research, walang study. Okay? If I were you, magpa-check up po tayo. Yun ang best way para maagapan at makontrol ang ating kondisyon. Number 2, huwag kang pumunta kay doc. Huwag mong ibalik. Huwag mong ibalik yung yung TSH mo, yung FT4 mo, at saka itong T3 mo. Huwag mong ibalik. Yung complete lab, yung complete blood count, yung lipid profile. Huwag kang bumalik. Mapapadali ka ron. Malamang hindi ka talaga gagastos dun. Pero yung maiiwan mong family, ang mangyayari, mababaon sa utang. Okay? Iniwan mo na, nawala ka na, iniwan mo pa silang may utang. Okay? So, ganun yung mangyayari, no? Kung gusto mong lumala, sige lang, huwag kang bumalik kay doc, huwag kang magpa-check up, mas maniwala ka dun sa mga kung ano-anong sinasabi, o kaya dun sa mga taong mas gusto pa rin yung naniniwala sa mga doktor kwak-kwak. Sorry magiging honest ako sa inyo. Sa panahon kasi ngayon, guys, alam ko namang hindi pa rin natin nakakalimutan yung mga hilot na yan, yung mga albularyo, pero kung titingnan natin, wala pong mangyayari kung dun po tayo magre-rely o kaya kung dun tayo babase. Pagdating sa ating kalusugan, wala pong mangyayari sa atin. Imagine, ito nga nung pandemic, anong nangyari? Sabi yung Vicks daw, ilagay sa mainit na tubig o kaya yung yung panghilot, efficacent oil, ilagay daw sa mainit na tubig, singhutin kung ikaw ay may COVID. Maraming gumaya, maraming nagka-problema, 'di ba? Ang daming naapektuhan nun sa lungs, nagkaroon ng damage, yung daanan ng hangin, maraming nagkaroon ng problem dahil sa misinformation. Okay? Hindi naman itinuturo yun ng mga doktor, hindi naman siya inirerekomenda sa atin ng mga espesyalista, ba't gagawin natin? Kaya kailangan babalik po tayo sa kanila Kasi guys, ganito ang nangyayari. Samantalahin na natin itong internet world. Alam naman natin, nasa AI generation na tayo. Okay? Samantalahin na natin, marami tayong mapapagtanungan. Actually, mag-type ka nga lang sa Gemini mo or sa ChatGPT mo. Makukuha mo na yung gusto mong information. Pwede na yun. 'Di ba? Marami kang mapapagbasihan, marami ka nang mapagkukumparahan. Unlike before na tatapalan ka ng dahon ng guyabano, tatapalan ka ng dahon ng bayabas, wala naman po talagang katotohanan yun. Hindi po siya nakakagaling Kaya please bumalik po tayo sa ating mga doktor na daladala ang ating
latest laboratory result. Okay? Pangatlo, ito na. Kung gusto mong lumala, no, ang iyong pakiramdam, umattend ka dito sa mga forum ng mga herbal na yan. No, yung isang sikat na doktor daw na yung pala dating nagbebenta daw sa Abinson. No, hindi ko napapangalanan ha. Imagine, dati ka nagbebenta sa Abinson, tapos umattend ka ng ganitong seminar, naging doktor ka na. Tapos, pag inalokan niya ng produkto, ng kung ano mang meron siyang, company ba yun, mas mahal pa sa na-confine, Diyos ko. Kasi umattend ako dati dyan. Sabi ko, wala namang katotohanan yung pinagsasabi nito. Tapos, nung tumayo ako dahil hindi ko na natiis, sabi sa akin ng isang staff, "Sir, baka gusto niyo pong bumili nito, oh." Magkano? 20K daw mahigit yun. Sigurado daw ako doon. Gagaling daw ako doon. Diyos ko, tiningnan ko naman yung laman. May capsule na ganito daw. Pag binasa mo naman yung label, kulang na kulang eh. Hindi mo makikita kung gaano kadami yung sodium nun, saan gawa, yung nutrition niya, hindi naka-breakdown. So, anong gagawin ko dyan? Magtatapon ako ng 20K, 30K para dyan. Pupunta na lang ako sa ospital. At least, sigurado pa ako. Diba? O kung gusto mong lumala yung condition mo, maniwala ka lang doon. Panoorin mo. Tapos sasabihin, dito ako natawa sa sinabi niya. Pag high blood daw, let's say 160, over 100, ano na yun emergency na yun. Emergency crisis na yun. Actually, medyo yung iba mahilo-hilo na nun. Ang sabi, yung saging daw, biyakin, ilagay daw yung sili, kainin. Aba, matindi. Kung may malapit na butika, magpapabili na lang ako ng sublingual na gamot. Anong tawag doon? Yung Catapres. Yun na lang yung gamitin natin. Yun, sigurado ko, bababa ang blood pressure mo doon. O, di pupunta ka ng ospital ngayon. Or, kung ako naman yun at may ganun akong blood pressure, sasakay na ako ng tricycle o ng jeep, punta na ako ng ER. Kaysa kung ano pang mangyari sa akin, di ba? Pag ginawa ko yung tinuturo niyang kalokohan na yun. So, better, wag na tayong maniwala doon. Kung gusto mong lumala, go, punta ka doon. Bili ka ng produkto niya para sure na, na doon mapupunta lahat yung pera mo. Bumili ka na noon, mau-hospital ka pa, o di double whammy ang aabutin mo. Pang-apat, kung gusto mong lumala yung yung hyper mo o kaya hypothyroid mo, ituloy mo lang yung bisyo mo. Okay? Tuloy mo lang. Kung naninigarilyo ka, tuloy mo lang. Kung nagbe-vape ka, tuloy mo lang din. Kung umiinom ka ng alak, sige lang, ituloy mo lang din. Ganun ang gawin mo sa katawan mo. So, eto kung may hyper ka, sobrang bilis gumalaw niya katawan mo, tumataas yung heart rate mo, iinom ka pa ng alak, magsisigarilyo ka pa. So, magko-constrict yung mga veins sa katawan natin. So, anong mangyayari? Pwedeng tumaas ng husto ang iyong blood pressure, pwede kang mag-palpitate. Katuwiran mo, hindi, may top din naman ako. Sige lang, tuloy mo lang. Maganda yan. Bigyan mo lang ng mga ilang buwan, 1 taon, ayan, makaka-develop ka na niya ng hypertension, stage 1, stage 2, ganyan. Tuloy mo lang. Kung may hypo ka naman, sasabihin mo, umiinom naman ako ng levothyroxine sa morning, so normal na ako. Hindi rin. Nadadigest ba ng atay mo yan? Di binubugbog mo lang yung atay mo. Saan ba nanggagaling ang conversion ng FT4 going to T3? Pinakamalaking porsyento sa atay natin, tapos pahihirapan mo yung atay mo. At the same time, yung kidney mo, 'di ba, nahihirapan din mag-detoxify ng buong katawan natin kasi naman yung tagalinis sa katawan natin yung mga bato natin at saka itong atay natin. So, tuloy mo lang kung may bisyo ka, tapos mahilig kang magpuyat. Buti sana kung related sa work, sa career, okay sana, understandable pa, But because of leisure or talagang gusto mo lang magpuyat, wag naman. So, hindi maganda yon sa katawan natin.
Okay? So, iwasan mo yan, yung mga nabanggit kong yan. Okay? Ang importante kasi, guys, talagang namomonitor yung kondisyon natin. Hindi ko naman sinabing pumunta tayo sa mamahaling ospital, sikat na doktor para magpa-check up. Pero syempre, 'di ba? Yung oras na gugugulin mo para maniwala ka sa mga kwak-kwak o kaya sa mga feeling expert, di pumunta ka na lang sa tunay na expert. Pumunta ka na lang sa mga doktor. Magpa-check up ka na lang. Huwag mo nang panghinayangan yung 1,000 kung wala kang HMO, 500, mga ganyan. Magpa-check up ka. Natural, may bayad naman kasi yun. Kasi syempre, mga professional din naman talaga yung mga doktor natin. May mga kailangan din sila sa buhay. Kaya naniningil sila. Okay? So, wag na tayo mag-isip na ang mahal maningil ni Doc ganito, ni Doc ganyan. So, hayaan mo yun. Kasama talaga sa buhay natin yan. Ha? Kasi sila ganun din naman. O, 'di ba? Pag kumakain sila, nagbabayad sila. Tayo ganun din. Pag magpapa-check up tayo, nagbabayad din tayo ng serbisyo nila. Alright? Sunod, pang-5. Kung gusto mong lumala yung kondisyon mo, huwag kang maniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Lagi mong sinisisi yung Diyos, lagi mong sinisisi yung environment, yung universe. Pero nakakalimutan mong tumawag sa Panginoon natin, nakakalimutan mong magdasal, 'di ba? Nalilimutan mong manalangin, magpasalamat man lang, no? Okay? Hindi ka magkakaroon ng kapanatagan. Okay? I'm not an expert pagdating sa Bible, no? Sino ba naman ako, no? Pero syempre, ako naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako sa salita ng Diyos. Tinatanggap ko ang Diyos sa katawan ko. Okay? Siya po ang ating sandalan, siya po ang ating sandigan. Okay? Kung ayaw mong gumaling, kung ayaw mong ma-manage ang iyong kondisyon, no? Huwag kang maniwala sa Kanya. Yan ang gawin mo. Okay? Marami sa atin nakakalimot na. It's time. No? Natanggapin natin ang Panginoon. Papasukin natin siya sa ating buhay. Okay? Kasi ang Diyos, kasama natin siya sa bawat laban ng ating buhay. Hindi pa nag-uumpisa ang laban natin, nandun na ang Panginoon. Okay? Hindi ka pa humahakbang, ang Panginoon nandun na sa ating tinatahak. Kaya nga may nakikilala tayong doktor, may nakikilala tayong mga vlogger na nagbibigay ng knowledge, na nagbibigay ng kaalaman ng mga dapat gawin. Kasi yun yung way ng Panginoon. Okay? May natatanungan ka na, Kuya, sir, saan ba ako magpapa-check up? Saan ba ako pupuntang ospital? Saan ba may doktor na ganito? May sumagot lang sa'yo na, dito ka pumunta kung malapit sa'yo to. Way na ng Panginoon yon. Hindi mo nakikita, pero yun ang way ng Panginoon. Okay? So, kita mo na, di ba? Wala ka pa sa laban, ang Panginoon, inaayos na ang dadaanan mo. Ganun po siya kagaling. Alright? Paano? Sana nakatulong tong munting sharing ko sa inyo, no? Sana mapag-isipan ng iba sa atin ng mga kababayan natin na iwasan na nating maniwala sa mga ganyan, sa mga kwak-kwak, sa mga hula-hula. Walang katotohanan yan. Tayo, ang Panginoon, ang magtutulungan para sa laban natin na ito. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. Mabuhay po ang lahat. God bless.